Yan. Kakailang sako na ito. Kakawalong sako na mga idol. Oh. Yan o. Nagabaga-baga pa. Oh, nagabaga-baga pa ang inahango. Members ng 19th Congress. Balita pa rin doon naman sa gitnang silangan, patay naman ang mahigit sa 51 Palestino habang sugatan ang nasa 200 iba pa sa pag-atake ng Israeli forces malapit sa aid distribution site sa bahagi ng Southern Gaza. Ayon sa Masran Civil Defense Agency, inatake ng Israeli troops ang mga tao malapit sa aid site ng Khan Yunis. Ngunit wala pang konfirmasyon ng Israeli military kaugnay ng nilabas na statement ng Masran Civil Defense Agency. Itinuturing ng deadliest ang pinakauling insidente sa aid distribution site sa Gaza kung saan karamihan sa mga casualties ay may kinalaman sa aid delivery. Samantala, binanatan ng United Filipino Consumer and Commuters ang pamahalaan hinggil sa epekto ng Iran-Israel war. Dahil kasi sa pagtingting ng tensyon sa Israel at Iran, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market na nakaapekto sa presyo ng langis sa Pilipinas. Sa panayam ng DZXL Armen Manila, taas ang sinabi ni RJ Habeliana, presidente ng grupo na Band Aid Solution na ang inilatag na paraan ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng kaguluhan sa gitnang Mga idol, ngayon sa araw na ito. Yan. Ang taon na ang gera sa pagitan ng Israel at Iran, pero hindi ito pinaghandaan ng pamahalaan. Nagpamagahe ay very inflationary po yan. Whether may gera o walang gera, whether ibang dahilan, hindi yung Iran o Israel na reason, no? Very inflationary po yan. Pangalawa, alam naman natin na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal na. So bakit hindi po natin ito pinaghandaan? So mga idol, sa magtatanong kung para saan itong inabukod kung ano. Oh. Yan. Ito po ay ang ano po nito, dito po inahalagay ito mga idol. Oh. Pang ibabaw yan. Oh. Yan. Tapos tatahiin po yan. Ulingin na nga ni. Amusin ng mga idol. Oh. Ayon sa Department of Energy Oil Management Bureau Director Abad, nakikipag-ubad sila sa mga kumpanya upang pagpatuloy naman ang pagbibigyan ng